lang po niya talagang kunin yung picture ni Ma'am Bridget. Kasi daw po, nandito daw po si Ma'am Bridget. Sinabi ng bata yon? Opo, ma'am. Totoo ba ang sinabi ni Lynette na sinabi mong nandito ang mamita mo? Napaniwala niyo si Tita Marisa at si Ellery na magmamigrate na sa Amerika si Bridge. Oo. Natatakot na nga ako sa nangyayari. Parang gusto ko nang aminin kay Ellery. Pero, how can I do that? Patong-patong na yung kasinungalingan ko. Pare, alam mo, the best yan, panindigan mo na lang eh. Di ba? Kasi alam mo yung pag-ibig na yun, minsan sinungaling yan eh. Okay, pag-isipan mo mabuti. Ha? So okay yan eh. Babe! Aray! 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 Akala ko ba lalabas tayo kagabi? Para hindi ka naman sumipot. Sinungaling ka talaga! Oo na eh. Sorry. Aray! Nadja! Pare, tingnan mo. Sorry, pare. Pare dito eh. Okay na yan. Parehas na tayo ngayon. Aray, sakit. Ha? Samantha, answer mommy's question. Totoo bang sinabi mong nandito ang mamita mo? Ipapangako mo sa akin, hindi mo sasabihin sa kanila yun. Kung hindi, aalis na talaga ako. Promise, Mamita. I will not tell them. Promise. Di ba pag nag-promise ako sa'yo, ginagawa ko? Samantha, masama ang nagsisinungaling. Totoo ba ang sinabi mo? Kung totoo nga ang sinabi mo, nasaan ang mamita ngayon? Samantha, hindi mo sinasagot ang mami. Nasaan siya ngayon? Dito po, Mommy. Kahit malayo po siya, she's always be in my heart. I know, namimiss mo na ang mamita mo. Pero nandito naman ako eh. Ang mami mo. Pupunan ko ang lahat ng pagkamiss mo sa kanya, ha? May work ka ba bukas? May gagawin ako sa site eh. Bakit? Malapit na kasi yung first communion ni Samantha. Tapos bukas merong seminar for the parents. Kailangan ba tayong dalawa pang umatin doon? Baka kasi hindi pumayag si Sam kung ako lang ang kasama niya. Eh kung samahan mo kami, sigurado ko papayag na yun. Jonas, ngayong malayo na si Bridget, ito na ang pagkakataon ko para mapalapit sa kanya. Kaya please, samahan mo naman kami. Sige. Mag-off na lang ako bukas. Salamat. Pasensya ka na. Paminsan-minsan lang naman to eh. Tsaka iisa lang naman ang anak natin. Ilang buwan na ba yan? 3 months. Nagpa-check up ka na? Hindi pa. Naku naman, Bridget. Mahalaga ang magpa-check up ng monthly para naman matiyak natin na maayos ang kapit ng batang yan sa sinapupunan mo.
Alalahanin mo, yan ang pag-asa natin. Sige, bukas pupunta ako ng OB gynae. O siya, sige, sasamahan kita. Huwag na po. Kay Jonas na lang ako magpapasama. Schedule niyang dumalaw bukas. Naku, good luck kung masasamahan ka ni Jonas. Tita, nag-usap na po kami tungkol dito. Sabi niya, ipa-priority niya ang pagpupuntis ko. Naku, Bridget, kung talagang priority niya yan, di dapat tayo yung nakatira doon sa malaking bahay at si Ellery ang nakatira dito. Naku, nakikinikinita ko na ang reception ng binyag ng batang yan. Naku, gagawin yun doon sa bundok. Grabe ka naman, tita. Naku, wag sanang lumaki ang anak mo na kasing tigas ng ulo mo. Kayo talaga. Daddy, nag-first communion na rin po ba kayo? Oo naman, anak. Kaming dalawa ng mami mo. At kada nagsisimba kami, tumatanggap pa rin kami ng komunyon. Pero bago mag-communion, dapat magkukumpisal muna. Kumpisal? Oo, anak, kumpisal. Yun yung pag-aamin or pagsisisi sa mga nagawa mong kasalanan. Paano po kung ayaw mo aminin yung mga bad things na ginawa mo? Hindi pwedeng mag-communion. Ah, Ayusin natin yung damit mo, anak. sige pa. Hello? Hello, Jonas. Jonah, sino yan? Client ko? Si Mr. Katanyag. Hello, Mr. Katanyag. May kailangan po ba kayo? Jonas, si Bridget to. Anong Mr. Katanyag pinagsasasabi mo dyan? Gusto ko lang malaman, masasamahan mo ba ako magpa-check up? Pwede ka bang dumating na mas maaga? Yes, Mr. Katanyag. I just have some appointments to attend to. Darating ako. Pasensya ka na. Pati trabaho mo na abala ko. Yan, anak. Sige pa, Mami. Yan na tayo doon. Sige pa. Makakarating ba daw si Jonas? Darating daw po siya. Pero ako na pala si Mr. Katanyag ngayon, tita. Ay, nagtaka ka pa. Siyempre, pagkasama niya si Ellery, alam nga namang tawagin kanyang Bridget. Di nabuking kayo. Kaya simula ngayon, ikaw na si Mr. Katanyag. Ang hirap ng pinasok mo, ano? Ang hirap maging kabit. Oo na, tita. Basta nakuha ko naman yung gusto ko eh. Darating daw siya, sasamahan niya ako. Bilang mga magulang, kailangan mo natin maging malinis. Han? Ako na kaya unang mangumpisal. Bakit naman? Sa dami kasi ng kasalanan ko, baka maubusan na ng oras yung pare. Puros ka biro eh. Wow. Lester, anong ginagawa mo dito? Alam mo, Bridge, hindi pa rin kumukupas yung ganda mo. Ano ka ba? Nasaan si Jonas? Actually, tinawagan niya ako kanina, nakiusap siya sa akin na
ako daw muna yung sumama sa'yo na magpa-check up. Ano? Nasaan daw siya? Sabi niya sa akin pupunta siya. Eh, may importante siyang lakad. Kaya ako muna. Sino yan? Mr. Katanyag. Sasagutin ko lang Importante ba talaga yan? Eh, may pinapa-design siya sa aking bahay eh. Importanteng account. Sige na, ha? Sige. Hello, Bridget. Sorry if I didn't make it, I promise I'll make it up to you. Hindi naman ako nagagalit. Mabuti nga naalala mo pa ako, pinadala mo pa dito si Lester. By the way, galing na kami ng doktor kanina. Sabi ng OB-GYN ko, okay naman daw yung baby natin. That's good. That's good. Excuse me. Jonas? Hello? Jonas? Natupad ang wish mo. Tinawag na yung pangalan mo for confession. Sige na, pila ka na. Mainit lang doon. Hubarin mo na yung jacket mo. Ako na magbibitbit nito, ha? Thank you. Sige. Hello? Hello? Hello, Jonas? Sino to? Bakit parang kilala ko ang boses mo? Hello? Bakit hindi ka makasagot? Kilala ba kita? Hello? Hello? Si Ellery na naman ang inuna niya. Lester, bakit mo sinabi nasa importanteng meeting si Jonas? Tinawagan ko siya ngayon. Si Ellery ang sumagot. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Hindi mo sinabi sa akin ang totoo, ha? Easy. Teka, easy. See, sumusunod lang ako sa instruction ni Jonas eh. Ano magagawa ko? Ang sabi niya sa akin, nangako siya sa akin, na every time magpapacheck up ako, sasamahan niya ako. Okay. Bridge, alam mo, sa totoo lang hindi ko talaga alam kung ano yung totoong lakad ni Jonas. Malay mo naman, baka mamaya importante talaga yung lakad nila ni Ellery. Oh, ano magagawa ko? Sumusunod lang ako eh. At yung anak ko, baliwala lang. Lester, pumayag na akong itago ni Jonas. Binaba ko yung sarili ko para maging kabit niya. Habang nasa confession ka, tumawag si Mr. Katanyag. Oo? Oh, bakit hindi naka-register dito yung missed call niya? Kasi sinagot ko yung tawag niya. Sabi mo kasi importante yung tawag na yun. Jonas, bakit babae yung boses sa kabilang linya? Eh, di ba Mr. Katanyag yung naka-save dyan? So, dapat lalaki yung boses. Sino yung babae niya? Babae yung tumawag? Baka si Mrs. Katanyag yun. Magkasama kasi sila kanina. May sinabi ba? Wala naman. Pinatay nga niya kaagad yung cellphone eh. Nagtataka lang ako kasi parang familiar sa akin yung boses. Parang boses ni Bridget. Paano naman mangyayari yun? Di ba nasa state si Bridget? Isa pa, local call lang yung natanggap mo, di ba? Paano mangyayari yun? Malamang chinek mo na sa phone book ko yun, di ba? Nagkamali lang siguro ako nang rinig kanina. Marami na kasing tao eh. Halika na.
Mami. Jonas, hindi nyo kasama? As usual, busy ho sa trabaho. Tanggap po kasi ng tanggap ng trabaho eh. Kahit kahapon sa seminar, dami pong clients na tumatawag sa kanya. Ano ba naman yung asawa mo? Sunday na Sunday, nagtatrabaho. This is a family day. Siguro din naman, Mami, para sa amin yung ginagawa niya. I'm sure. Pero kung makatrabaho naman siya, akala mo 2 pamilya pinapakain niya. What do you wanna eat, ha? Ice cream pa. Let's go, let's go. Ice cream? Love ice cream. Sige, anak, I think there's magmerienda still banana tayo. there. Wow! Sana naman sa susunod, huwag ka nang tatawag sa akin. Antayin mo na lang yung tawag ko sa'yo. Dobleng ingat naman. Nagtatampo ka pa rin ba sa akin? Pagbabawalan mo na rin ba akong magalit? Galit ka. Kasi naman, Jonas, bakit hindi mo sinabi sa akin yung totoong dahilan kung bakit hindi ka nakapunta? Bridget, ayoko lang naman na mas masaktan ka. And besides, hindi lang naman si Ellery yung kasama ko eh. Kasama ko rin si Samantha. Pumunta kami sa seminar for her first communion. Anak ko pa rin ang dahilan kaya ako umalis. Sige na, naiintindihan ko naman eh. But you promised na babawi ka rin, di ba? Anything you want. Dalhin mo naman si Sam dito. Jonas, please. Miss na miss ko na yung baby ko. Kunyari mamamasyal lang kayo, tapos dalhin mo siya sa akin. Sige na. Swerte-swerte ko talaga sa asawa ko. Maganda na, mabait pa, maasikaso pa. Ano pa bang hihilingin ko? Ikaw talaga. Nibola mo na naman ako eh. Matagal mo na akong nabola, kaya nga kita pinakasalan, di ba? Seryoso ako. You really are a wonderful housewife. At dahil dyan, bukas na bukas, mag-o-off ka muna sa pagiging housewife mo. Teka, sinisisante mo na ba ako sa pagiging housewife? Siyempre hindi. Kailangan mo lang magpahinga. Mamaya, nagsasawa ka na dito sa bahay. Masaya naman ako sa ginagawa ko ah. Pero siyempre, kailangan mo mag-unwind. Lumabas kasama yung mga kaibigan mo, di ba? Seryoso ka ba talaga dyan? Paano si Samantha? Huwag mo nang alalahanin si Samantha. Ako nang bahala sa kanya. Isipin mo na lang, treat ko to sa'yo. Bait talaga ng asawa ko. May announcement ako. Ano? Hindi mo niya alam? Gawin na ni Wow. Wow! Sinagot ko na siya kahapon. Wow! Baka sinagot ka niya kasi ikaw yung naliligaw, di ba? O yung juice! Proud ako kasi kasi sa akin na si Wow. Congratulations, Waldy and Johnny! Salamat. Pero salamat rin na. Para saan? Sa swimming na to, sa pag-pick mo sa amin. Oo, huwag kayo sa akin magpasalamat kundi kay Jonas. Siya kaya nakaisip ng idea na to. Swerte ko kaya sa asawa ko. Imagine siya ngayon ang nag-aalaga sa anak namin. Tapos nandito ako kasama ninyo. Oo nga. Bait niya. Ako rin swerte. Oo nga. Anong bagay kayo? Try naman kayo. Dapat nakatupis ka din. Dapat nakatupis ka. Gusto mo Tanggalin mo yan. Lisa.
Baby, basta usapan ha. Kahit anong mangyari, wala kang sasabihin kay Mami kung saan tayo nagpunta. Where ba are we going pa talaga, Daddy? And kaninong house to? Baba na tayo. Tayin mo ako dyan. Sam? I miss you so much, Mamita. Miss na miss din kita, baby. Thank you. Thank you, Jonas. Halika, pasok tayo sa loob. Are you hungry? What do you wanna play? What do you wanna do? Hello, Laila. Ang dami mo namang pinamiling groceries. Kung sa bagay, masiba ka naman, ano? Ang hirap magbentay ng ganyang figure. Magastos? At ikaw, saan ka galing? Alam ko na. Nagpakatam ka ng muka. Sa bagay, alam mo, ang hirap talaga mag-maintain ng ganyang pagmumuka. Kawawa ka naman. Nag-iisa ka na. Iniwan ka na ng pamangkin mo. Pero mabuti na rin yon. Nababawasan yung lahi ng mga luka-luka. Yun ang akala mo. Hindi mauubos ang lahi namin. Madadagdagan pa kami. Alam mo, Marisa, kayo ang kawawa. Kasi mauubos ang lahi ninyo. Kasi ganito yun kumbaga sa pugad, kahit na ilang itlog ang ilagay sa anak mo, mapupulok yun. Laila, you need a ride? Halika, sumaray ka. Huwag mo nang indahin yung sampal ko sa'yo. Makapal naman ang mukha mo eh. On the other hand, huwag na. Sa laki mong yan, baka ma-flat ang kotse ko. Tingnan natin kung saan darating ang tapang mo pag nalaman mo ang tungkol sa anak ni Jonas at ni Bridget. Magugunaw uli ang mundo ninyo ni Ellery! Ano na kain, baby? Samantha, tapusin mo na yan. Uwi na tayo. Baka inantay na tayo ng mami mo. Basta, ayoko pang umuwi. Gusto ko pang magstay. Baby, it's getting late. Sige na, baka mamaya nag-aalala na ang mama mo. Ubusin mo na yan. Basta, ayoko pang umuwi. Samantha, yan ka na naman ah. Ang tigas na naman yung ulo mo. Jonas, huwag mo napilitin yung bata. Hayaan mo na siya magstay kahit sandali na lang. Mukhang nag-i-enjoy pa siya eh. Baby, huwag ka nang umiyak. Kumain ka na. Hindi pa kayo uuwi. Mami, bakit ganyan ang itsura niyo? Sinong nakaaway niyo? Naku, sino pa? Kung hindi ang magaling na tita ni Bridget. Ewan ko ba pag nakita ko yung Laila na yon? Para siyang pressure cooker. Mabilis siyang pinapainit ang ulo ko. Kaya naman kasi pinapatulan niyo pa. Relax lang kayo, Mami. Kaya nga, dito ako tumuloy para magpalipas ng pagkabwisit ko. Dahil kung sa bahay, makapag-awayin pa namin ito ng daddy mo. Saan nga pala yung apo ko? Eh, hindi ko po alam kung saan siya dinala ni Jonas eh. Kanina pa nga po ako naghihintay. Bakit hindi mo tawagan?
Kanina ka pa po tinatawagan pero ring ng ring. Magkaalala na nga po ko eh. Alam mo kung nandito si Bridget sa Pilipinas, isipin ko na baka dinala ni Jonas yung bata sa kanya. Pero wala nga po dito si Bridget, Mami. Ewan ko ba? Ang lakas ng tibok ng puso ko. Baka naman may nangyaring masama sa kanila. Yes, this is Mrs. Martinez. Sino sila? Pumunta ka bukas sa boutique ni Bridget. Doon ako magpapakilala sa'yo. Hello, Kung makakatiis si Bridget, pues ako hindi. masama ang kutob ko tungkol dito eh. Paano naman kung niloloko ka lang niya? Paano ko malalaman kung hindi ko pupuntahan? Bakit mo tinanggal yung mga gamit mo sa school? Hindi ka ba papasok? No, Daddy. Kasama po ako sa'yo, Daddy. Pagpunta mo kay Mamita. Sino kayang gustong makipagkita sa akin dito? Tama si Delphine. This is just a waste of my time. Aloha? Aloha? Bridget?